Ito ang Wow Trending. Senador Bato de la Rosa nasa The Hague, Netherlands na sa ICC para bisitahin si former President Rodrigo Roa Duterte. Nag-post sa kanyang social media account si Senador Bato de la Rosa na merong caption na malamig pa rin pala ngayon dito sa Europe. At magsasagawa ng Senate inquiry si Senador Bato de la Rosa kung sino-sino ang nasa likod at tumulong ngayon sa ICC para kumuha ng mga fabricated na ebidensya laban sa kanya. Base kasi sa report na nakuha ni Senador Bato de la Rosa na tinakot ang mga pulis na pinatawag sa hotel sa Pasay para kausapin ng mga investigador ng ICC at kung hindi daw mag-sign ng affidavit ay idadamay sa kaso. Ayon pa nga kahapon sa abogado ni Tatay Digong na si Attorney Nicholas Kaufman, ICC case, the real prosecutors is in Manila sitting in his palace. I think that the real prosecutor in this case, former President Rodrigo Roa Duterte's ICC case, is actually in Manila sitting in his palace. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign and it won't work. Sa pahayag nga ni Senador Bato de la Rosa na magkakanda kami ng hearing at yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberanya ay mananagot. Sinagot din ni Senador Bato de la Rosa ang pahayag ni Bongbong Marcos na gustong makipagbati sa mga Duterte. Kung sincero talaga siya sa kanyang sinasabi, ang una-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel dyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin na kami ni Pangulong Duterte, otherwise sila daw ang ididiin yung mga pulis na pinapatawag nila. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan na sige patawag ng mga pulis at pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin. Kawawa naman yung mga pulis, they should take care of its people, the former PNP chief added. Porket retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, igaganyanin lang ninyo. Hindi ninyo kinonsider yung kanyang serbisyo, yung buhay niya sa kanyang dinedicate dyan sa Philippine National Police. Porket ngayon retired na, tatakutin ninyo. Kung hindi kayo mag-sign ng affidavit ay damay kayo sa kaso. Sabi nga nila, walang jurisdiction ang ICC, ngayon daming mga pulis na pinapatawag doon sa hotel dyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. So ano ang ibig sabihin yan? Komento pa nga ng mga netizen na ang taong traidor ay mananatiling traidor yan kahit hihingi pa ng tawad sa'yo. Kukunin ulit ang tiwala mo, paaasahin ka at magtiwala ka ulit pero tatraidorin ka pa rin. Kalaunan yan sa mga taong traidor at manggagamit ay di dapat pagkatiwalaan pa lalo na't bangag at taong yan. Yan dapat Senador Bato, huwag ninyong hayaan na babuyin ng mga matitinong retired na kapulisan. Mga nasa likod ng lahat ng abuso niyan, sayang ang malaking pera ng Pilipinas, winawaldas ng todo-todo ng mga walang hiyang politiko ngayon. Ito, bigyan natin ng reaction at opinion itong post ni Lance Duterte 21 minutes ago. Sabi niya, Philippine government, nasa The Hague na po si Senator Bato, ipa-aristo nyo na. Okay, so ito, namisita pala si Senator Bato. Matutuwa ngayon si Tatay Digong, magkikita sila. Sino pa yung ang alam ko bumalik din si Senator Robin Padilla sa The Hague. So dalawa na sila doon. I'm not sure si Congressman Pulong nakabalik na ata sa Davao. So ang nasa The Hague ngayon kasama ni Tatay Digong namimisita, of course si Attorney Harry Roque, permanente naman doon. So Senator Padilla and Senator Bato, yes. I don't know kung kailan pupunta si Senator Bongo. I'm sure pupunta rin yan kasi na monitor ko noon nung si BP Sarap ang nandun. Sabi daw ni Tatay Digong, bawal daw bumisita yung mga PDP laban na kumakandidato hanggat hindi sila mananalo. O ngayon, dahil nanalo na, kaya that's good news. Natutuwa ako at alam mo, napaka-loyal
itong si Senator Bato kay Tatay Digong. Nung wala pa na itong eleksyon, at mainit yung balibalita na susunod na arestuhin ng ICC, ayan, si Senator Bato, sina General Albayalde. So, nakapag-desisyon si Senator Bato na kung talagang lalabas ang arrest warrant niya, hindi na daw siya magtatago, hindi na siya lalaban, kusa na lang daw siya na magpa-aresto at madala sa Netherlands. Ang rason niya ganito, para may makasama si PRRD doon. Kung ang pagka-aresto ko ay makakatulong ako kay PRRD, gagawin ko. Doon ko nakita, wow, grabe yung kanyang pagmamahal sa ating Tatay Digong, yung kanyang loyalty. Kaya tingnan mo, kaya nanalo silang dalawa ni Senator Bongo dahil naging loyal sila kay PRRD. Tumaas pa ang ranking nila, dumami ang boto nila dahil to the very end, naging totoo sila sa kanilang kaibigan na si Tatay Digong. So, tingnan nyo yung mga bumaliktad. Tolentino, Pacquiao, mga dating PDP yan. Pati si Abalos, PDP rin yan eh. So, tatlong PDP bumaliktad, napunta ng Partido Federal ng Pilipinas ng Pangulo. Ayun, diretso inidoro. So, loyalty talaga ang importante sa Ito, magbasa tayo sa mga comments, Sunrex Ching Chua, para di na makagasto ng private plane. O nga, makatipid pa ang taong bayan kasi lumalabas yung pagdala kay Tatay Digong doon sa Netherlands, tayo ang nagbayad nun. Hindi sila. Bren Oval, nasa Pasay, Manila naman, ICC investigator. O nga, narinig ko si Senator Bato na sabi niya, magkakandak daw sila ng Senate investigation. Ipapatawag nila yung mga Philippine officials na involved doon. Kasi may mga ICC investigators nasa isang hotel sa Davao, Pasay. Tinatawag nila ang mga retiradong pulis at pinipilit na pipirma ng affidavit para gamiting ebidensya or testigo laban kay PRRD sa trial niya sa ICC. So, ibig sabihin, kulang pa sila ng kulang sila ng ebidensya. Bakit ngayon pa mag-gather ng so, mabuti naman yung mga police, retired police na pinapatawag, nag-report siguro, kaya nalaman natin. I don't know kung ilang pinatawag at ilan ang pumirma sa affidavit, ilan ang hindi. I believe mas marami yung hindi pumirma. Kasi makikita mo yung resulta ng local absentee voting, maraming active na police. Hindi lang marami, halos lahat. Talagang Maka Duterte pa rin. Malaking sampal sa muka sa administrasyon ngayon yung resulta ng local absentee voting dahil ni isang kandidato ng alyansa walang nakapasok sa Magic 12. So, presidente ka, ikaw ang commander-in-chief, yung mga sundalo at pulis mo hindi naniniwala sa iyo. Mas naniniwala doon sa kandidato ng kalaban mo. O anong ibig sabihin nun? Kaya siguro natataranta sila, kaya ito na, gumawa kunuhay ng drastic action ng Pangulo. Resign kayo lahat. Panahon na para magbago. O, resign lahat. Akala ko totohanan mababago na ang takbo ng gobyerno.
as of now, iisa pa lang ang siniba. DNR secretary lang. Ang iba niya, karamihan retain, ang iba ni recycle lang o pre-promote. Isa lang pala ang tinawag na lang sana. O anong sabi naman ni E.S. Bersamin? Gawin daw, mas mabuti daw doon, hindi sila nagmukhang diktador. So mas honorable daw yun nga pamamaraan, yung mass resignation, kaysa yung tatawagin nila yung isa o dalawang sisibakin, mapapahiya daw. Ay, kahinaan talaga ng leadership ng... Anyway, salamat kay Senator Bato. Enjoy your time sa ating minamahal na Tatay Digong. Salamat sa loyalty mo sa pamilya Duterte. At ito, may isa pang dagdag, yung nagsabi na si Senator Bato sa isang interview na he is confident they have the numbers ma-acquit si BP Sara. So that's good news.